Salamat kayo nga ni among pag-ampo nga gamiton sa Ginoo kining panahona sa pag-challenge kanato sa hilabihan ka importante kayo nga mga butang. Salamat, I know my wife is praying for me and my children and the church and also Pastor Ray and his family and this church. Salamat kayo, no, daghan kayong mga kabatanunan. So dunay duha ka bugat nga points nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing ug akong tinguha nga inyo ning masabtan. So dili lang kayo ko magsinggit-singgit. Ako lang hinayon pagsulti, but with much prayer nga ang Holy Spirit pahiluna gid ni sa inyong kasing-kasing human sa conference inyo gining buhaton. Okay? So let's all stand up as we read our text, Ecclesiastes 12 verse number 1. Together please read with me. Ready, go. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Salamat Ginoo sa imong pulong, salamat nining panahon. Salamat Ginoo sa pagdala nining more than 1,000 ka mga kabatanunan. What a privilege, Lord, and opportunity. If you, Holy Spirit, will just speak powerfully to them tonight, pagkadako nga kausaban ang mahitabo sa among katilingban. Busa himua kini Ginoo, himua ni karong gabi una. Ipadala ang imong dako nga tabang for your honor, for your glory, and for the sake of the souls that need to be saved. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. I will be giving the message, give your youth to God. Ihatag ang imong pagkabatanon sa Ginoo. What are in youth that adults are losing? Unsa man ang naa sa mga batanon nga kaming mga adults medyo nagakawala na. Well, 30 years ago, I was, pila na ako dahil 30 years ago, 25. So, niagi sa kog pagkabatanon, o wala gyoy youth camp nga, wala na ko apili. Sa Cebu, Dris Occidental, sa Cagayan, sa Iligan. Gani lang sa among panahon sa una, gutom kay gamay ra man kayong pagkaon. Unya ang among higdaan, karton. Tumi sa Cebu, karton among higdaan. Unya ang Casillas gamay ra kayo, maglinya mi. Alauna maligo na mi kay kuan kini ni ang lisod ang niadtong panahon na. Dili sama sa inyo karon pag kanindot aircon na inyong higdaan. So unsa may naas sa mga batanon nga kaming mga hamtong na nagakawala na. You young people have the energy. You have the energy. Number 2, you have time. Time. Kami nagyapon may panahon pero gamay na lang. And then you have the zeal. Kainiton ba? Kanang kadasig ba? Passion ba? Now, if this energy, time and zeal are put in the right usage. Kung gamiton lang ning inyong time, kining energy, zeal ninyo sa insakto nga paggamit, it can do greater things. Pero kung gamiton sad ni sa kalibutan, kung ipagamit nyo ni sa kalibutan, it can also do greater damage. Kami mga adults, doon namin zeal, but without physical strength and time, nothing will happen. O naami passion, pero wala na'y kusog. Muna ingon bito sa Bible, mabot ang panahon nga maingon na ka, I have no pleasure in them. So, ang appeal sa Ginoo, ang
Pag-awhag sa Ginoo, kamong mga kabatanunan. Salamat sa Ginoo, I have given my life 5 years old. Kailan ako ni Jesus Christ. I started preaching when I was 15 years old. Ilan na katuig. O salamat sa Ginoo, kung ibalik ang panahon, pagkanindot gihapon balikan nga wa gyud nasayop o pagkanindot gyud nga at the early age of my life somebody took me and pull me paduol sa pagpangalagad sa Ginoo. Oh, salamat kayo. So so kanang inyong kanang energy, kanang time, kanang zeal naaman na ninyo. Kami, gamay na lang among panahon, pero magamit gihapon mi sa Ginoo. Pero nindot kaayo nga, kanang sa sinugdanan, nagamit ka na sa Dios. You know, si Hitler, kailan mata Hitler, no? That wicked Nazi leader sa Germany during the Second World War. Si Hitler sa iyang time, nag-organize siya gitawag the Hitler's Youth. In 1936 up to 1945. Ang appeal ini puros mga batanon, 14 years old to 18 years old, naagali 12 years old. Oh, nya siya maghihimo ni mga batanona. When the Nazis came to power in 1933, Hitler Youth membership increased dramatically to 2,300,000 members. Unya by 1940 niabot ni og 8 million members. Oh, Hitler's Youth, 12 to 18 years old. So they were indoctrinated by Nazi ideology, including racism. Ang mga lalaki, they were indoctrinated with the myth of Aryan racial superiority. Nga ang panghunahuna nila nga kining mga Hudiyo o ubang mga races, dili ni mga tao. Subhumans ni sila. Munang dili sila mahadlok mo patay, dili sila mo hadlok kay mga hayop ra ni sila. Kita ra gyud mo insaktong tao. Mo nay gi malmal diya sa hunahuna sa mga batanon. Og when Hitler was about to lose the war, these youth defended Berlin, and 70% of these 8 million ka mga batanon perished serving their wicked leader. Pagkasayang kaayo nga mga batanon. And there, most of them, I believe, are in hell with Hitler because they follow a wicked leader. Sayang kaayo nga energy. Sa laing bahin usab, in 1904, naigitawag og the Welsh Revival. 1904. Dili padugay kayo. It was started by an ordinary young man, Evan Roberts, at the age of 19. Kung si trabaho ni Evan Roberts, a coal miner. At ikuy-kuy lang ba og coal dito sa ilalom sa kanana ang langob. Imagine mo nga itumon kay siya, hugaw kayo, a coal miner. During the Welsh revival sparked by Evan Roberts, people were saved approximately matod pa diri 70,000 to 100,000 the first 2 months lang sa revival. Can you imagine nga real ni nga conversion, dili lang ni nga profession. 100,000 sa duha lang ka bulan during the course of the revival. There are countless stories of salvation. Taghan kayong dili pagkanindot kayo basahon ang mga stories, documentary stories mahitungod unsa nahitabo sa revival. Estimates suggest over 100 people converted sa Wales lang within the first year, and some sources citing figures as 150,000. And revival spread globally, potentially bringing 10 of millions to Christ worldwide. Unya until karon. When you read the story, the biography of this ordinary young man, Evan Roberts, God will spark a fire in your heart. Pag kanindot, basahon. And so, a revival, focus on repentance, prayer, spiritual renewal, leading to significant
societal changes and widespread conversion. Gani naay istorya diri nga ang mga coal miners dito sa ilalom sa cave, magampo na sila dito. Mag-pray sila. Dayon, ang ilang mga asno ug mga kabayo, dili na makasabot sa ilang sugo, sa command, sa tag-iya, kay naanad man ang mga kabayo ug mga asno nga mamalikas ba? Mamalikas ang tag-iya ba? Balikason sila, sipasipaon sila, aya pa sila musugot. Karon kay dili naman mamalikas ang mga coal miners. Dili na sila kabalo kung unsa ni nga sugo. Okay, nawala na ang pagpamalikas. Unya, ingon pa diri, stories of profanity, silence. Ang cheaters, sinihan, and dancing hall, deserted. Wala na, sirado na. Courts were abandoned due to lack of crime. Sirado na apil ang kurte kay wala na'y krimen nga nahitabo. And bars shutting down were commonplace. Wala na inmanan, sirado na. Ang entertainment such as football matches simply could not compete with the presence of His glorious visitations. Ang sales of beer and alcohol declined steeply, while the New Testament Bible were sold. Daghan kayo na malit. Nga ang mga tao, gibati nila, ang grabe gyud nga kauhaw o kagutom sa pulong sa Ginoo. Isa'y nagsugod. Just an ordinary young man, Evan Roberts, 19 years old. The point may igsoon mao ni, mga batanon mao ni. This, kamo nga mga batanon, you are a force. You are a force. Your zeal or your passion, your energy, and the time nga taas pa para ninyo, taas pa kayo mong panahon, is indeed a potential with either to destroy or to do good. Oh, do you have that potential? Can you imagine kung kini kadaghan ka mga tao, nga mga batanon, maparihas ni Evan Roberts? Can you imagine unsa impact sa atong usara gali ito kay Evan Roberts? Until karon, ang influence niya nakapaghihapon. Just one person. Can you imagine unsay mahitabo sa Mindanao if this young, you are indeed pagkadako jud kayo nga potential. So, let me plead with you by the grace of God. Give your life to Christ. Give your energy to God. You know, ubang mga batanon, they give themselves to immorality. Sa bisyo. Unya sa sports. I am not against sports. Doon na may daghan nga mga ministry nga apil ang sports. Pati man ini. Ingon ang Biblia, bodily exercise profit little, but godliness is profitable unto all things. If you're active in sports but you're not active in prayer, ano sila na? Dili gid pidi. That's a choice. Ubang mabatanon na lanara sila diya. Was nila nga hibawan, basketball rab, tula, ping-pong, sabay lang na hibawan. Pero may tungod sa pag-ampo, wala sila niya na. That opportunity that you have, the time that you have, the strength that you have, mabot ang panahon, ingon na daan ang Bible, mawala ra na. Invest it diha sa eternal nga butang. Paul said to Timothy, but thou, man of God, flee these things and follow righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. In 2 Timothy 2 verse 22, flee youthful lust, but again, follow. Sa to pa, invest your energy. Invest your time niining mga butanga. Oh, while others are investing their time and their energy sa sala, mga igsoon, why pulos ka na? Magmahay, wala pag yun, nagkinabuhi sa sala, kapag balik niya, nagkatawa, nindot kayo ang kinabuhi. When death, when sin, when it is finished, bring it forth, death. Ikaw, ngalay ka ron, nagkatawa pa ka.
Pero kung mahumana ang sala, awa kay laing kahimtang ana. Kamatayon gyud. What a prayer! Usa-unta sa atong pag-ampo mga batan-on mo ni sa Psalms 141 verse 4. Incline not my heart to any evil thing. Let this be your prayer. Ginoo, ayaw ikiling, tabangi Lord, nga dili makiling akong kasing-kasing didto sa dautan nga butang. Now, so give your youth to God. Sa unsa man nga paagi. Number one, by giving your strength and time to prayer. Kinigi una. Soul winning is wonderful, it's nice. Preaching is nice and wonderful. But mga igsoon, I hope you understand. Without prayer, preaching and soul winning is powerless. Give your strength first to prayer. Ambot lang ka ninyo kung kamo ingani bagyapon inyong bation. Sa among panahon na sa una sa pagabatanon namo, nagsugod kog basa sa Bible high school ko until now. I made it a goal nga 1 year mahuman ako ang entire Bible. Every year. Every year. Karon na sayo-sayo gina akong human. Wala pa akong birthday. Human-human na. No? Pag mumatami o kadlaw no kadadlaw no pagmata nga dili mi makabasag Bible di makaampo feeling gid nako ana kanang very guilty ko wag ko kapasag Bible karon da nya wag ko kaampo da murag guilty gyud kay kami ni ana kamo mo ba na po ninyo bation karon kung inigmatan ninyo sugod di mo trabaho cellphone nya di mo kabasa di mo kaampo or di nga tingali pila na lang ka diri mo bati pa og guilt. Oh, give your strength to prayer. Place your energy to prayer. Abi nimo kanang revival sparked by Evan Roberts, started with this young man. Kini nga batan-on, niingon siya siyang pastor, pwede ba nga paghuman ba sa evening service pastor, pwede ba nga magtawag ko og prayer meeting sa mga batan-on lang? Sa mo kuyog lang pastor. Ug tuod, niingon niya ang pastor, sige. So, paghuman sa evening service, naay gamay ra gyud nga ni appeal sa prayer meeting, but that was the beginning. It was the prayer meeting nga gisugdan sa mga batan-on, that the Holy Spirit's power was poured on them. Pagkanindot maigsoon, they prayed for power from God. They prayed for holiness, confessing their sins. They prayed for the Holy Spirit to fill them. Oh, kisay nagsugod. Dili mga pastor gali. Coal miner. Bulingiton. Coal miner. Simple na kayo. Pastor, pwede ba nga mag-pray? Sige, naipipilangan ni apel. Pagsugod. Kuy, dili nila ma-imagine mga igsoon. Dili nila ma-imagine ang gibuhat sa Ginoo. Kato nga simple nga prayer meeting. Tanawa na kining mga mighty men of God in the Bible. Daniel, David, Ruth, and many more. They live in prayer. Si Daniel, unsa ingon ni sa Bible, Daniel 6 verse number 10. When the law was signed, nga kung kinsa tong mag-ampo, patay. Patyon yun. O kato nga balaod, gihimo lang ito. Not for everybody, but simply for Daniel ra yun. Aron nga mataga-ag rason nga siya mapriso. Pero sa diyang si Daniel, nakadungog niini. Ingon ang Bible, he knelt upon his knees 3 times a day. Iabrihan nun niyang bintana and prayed and give thanks before his God. And it's very important, ingon diri, as he did a 4th time. Sa ito pa kining pag-pray ni Daniel, dili ini sulagma lang ni. It was his habit. He lived in prayer. And you know, unsa ang influence ni Daniel. In Psalm 75 verse 16, David said, evening and morning and noon I will pray and cry aloud unto God. You know what happened to Esther? Sa panahon nga pamatyo na sila, what Esther said, di na niya yung uncle, sige, pag-fasting mo niya, ako po ng akong mga maidens will also fast likewise. So they prayed, they live in prayer. In Romans 15 verse 30, the Bible says, Paul, ingon, I beseech you, brethren, that ye strive together with me,
The word strive means sala pagiglayog mo kauban ako in your prayers. Oh. If only nauntay mga batanon karon nga mo uli. Uman yung uli mo niyo unang buhaton. Mag-schedule ta og prayer meeting, mga batanon lang. Oh. Then, in 2 Corinthians 1 verse 11, ye also helping together by prayer for us. Usay pag-ampo ni Pablo, la pagiglayog mo kauban na mo, pinagis pag-ampo, tabangin mi ninyo, pinagis pag-ampo. Sa Colossians 4:12, niya si Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salute you, always laboring fervently, laboring fervently, diya sa pag-ampo. Ang atong mga armors, spiritual nga, for we wrestle not against flesh and blood, Ephesians 6:18, usa sa ingon dire, praying always with all prayer and supplications. It is the perfect will of God that Christians ought to live in prayer. Pray without ceasing. That man ought always to pray and not to faint. Prayer will change the mind. Prayer changes the mind. Prayer changes the heart. Prayer can change the situations. Prayer can move the hand of God. Ay, moingon tag amen ni ana. Amen. People talk about prayer, preach about prayer, write books about prayer, read about prayer, but what is important is pray. We talk, we preach, we read books, we talk about prayer, pero kung walay actual nga pag-ampo, walay pulos na tanan. Let's pray. Pray. You know, talking about the perfect will of God, you cannot improve the will of God because it's perfect. You cannot replace it. It is the best. You cannot change it. It is made and suited for you before you were born. Prayer is the only plan of God to overcome sin. Without prayer, you cannot overcome sin. No one can overcome sin without prayer. Here's the Holy Spirit, the omnipotent, all-powerful God. But if you will not kneel down and ask for His power, you cannot have it. Diba sayang kayo? We have the omnipotent God. But unless we kneel down and pray, usay, dili dayon na to makita ang resulta sa pag-ambo, but keep on praying. Keep on praying. You know, this church was born out of prayer. Kining Pigkaram Bible Baptist Church. We called Brother Ray that Sunday morning aron nga to give him the authority to baptize. But in our prayers sa mga men of the church, we pray nga tagaan siya grasya sa Ginoo nga mahimo siyang pastor. And you heard from his mouth that dili siya gusto ng anak. But humana na mo giampo. Tanawa ang tubag sa pag-ampo. Oh, unya then few weeks happened. The Lord impressed to my heart to pray every Thursday night. A whole night prayer. Thursday, whole night prayer. Motong panahon na nga nanawag siya og kadlawon, I think 1 o'clock or 2 o'clock. Unya pagtawag niya, nakatubag lain ko. Ngano man, because pila na to kasimana nga every Thursday alone with God in the church. Nag-ampo ko. Kung wa pa ko nag-ampo to, di ko katubag sa iyang kuan. Cool. Nga mo na itong panahon na nga ni-decide siya nga magpastor siya. You see, this church was born out of prayer. Oh, sa pag-ampo. Give your youth to God by living in prayer. And the best way to pray is when you are alone. Ay, kung daghang mga tao mag-ampo, say, daghang istorya, manglibak pa hinuon ta. May nang ikaw rang usa. Oh, pastor mag-ampo, ampo ta, kay pagkadaghang kang istorya. Usay, 30 minutes lang ampo. Ang libak, mga 2 ka oras. Ewan, manginom pa yung kape, mga waga may rin. The best way to pray is you are alone with God. Up to 12 midnight, up to 4 o'clock,
No, sa church, sa grasya sa Ginoo sa una. Sa asal mi paingon, at tumis na plinsuba, kakahuyan, kalubian, magdalagbaning, magampo mi. Giukoy mis tigulang. Insa, hoy, kumusta mo diya? Iabit nga lang niya, nagsyabu mi ba? Salamat sa Ginoo, gitaggaan ta sa Ginoo karon og lugar. Gihimo mi og cottages for prayer. Irko na to. Na i-house, na ay duha ka mga cottage. Irko na to with CR. Oh, gibutang ka to dito para gyud sa mga pastor nga magampo. Oh, pwede niyo itong gamiton. Dili sa lang ta magpuasa. Kay kining pagpuasa, kuan, kana na ang, my experience about this is this. When you learn to love praying, fasting becomes sweet and not a struggle. Kung mahigugma na ka sa pag-ampo, tamis na nimo, kining pagpuasa, dili na ni struggle. Tamis na ni. Pero kung wapa ka na yung agay, sa ilaron pa nimong Ginoo. So, mga igsoon, go home, and start this. Live for prayer. Ang imong yung number 1 nga enemy ani karon imong gadget. So, ibili nimo na imong gadget. Ibili nimo. You will be alone with God. Ay, pagkadako kay kausaban, mahitabo sa inyong ginabuhi. Kinsa man yung nagproblema dire sa sala. Pirmi kang kapilde. Wa gilaing solusyon na. Go to the Lord in prayer. Ask Him, cry to Him. Okay? That's the first thing. Secondly, you honor your parents. Give your youth to God by living in prayer. Give your strength to prayer. Number 2, do not despise your parents, honoring your parents. You know, this is not possible. It's impossible to pray and at the same time dishonoring your parents. Prayer empowers you to love and honor your parents. God honors obedience by blessing it. In Ephesians 6:1, abi nimo dagan sa mga batanon ilalom sa tunglo. Tanawa, this is the first commandment with a promise. What is the promise in honoring your parents? First, yun siya, that it may be well with thee. What is that? Good life. Happy life. Number 2, that it may be well with thee and that thou mayest live long on earth. What is that? Long life. Tanawara, daghan kayong kamatayon karon. Dali ra kay patyo ng tao. Aksidente, piting mahitabo. Anytime, anywhere. But God will see to it that His word mahitabo gyud sa imong kinabuhi, tagaan kanya taas nga kinabuhi because your parents nalipay kanimo. I'm talking about the parents here nga imong ginikanan nga nangalagad ba sa Ginoo? Pastor, preacher, faithfully serving the Lord. Ako'y grabe nga gaba na kung kamu mga anak ipasakitan ninyo ang inyong ginikanan. Oh. Long life and good life. Ay, ayaw pagsalig nga bright ka. Ayaw pagsalig nga gwapo ka. Tuwa, ginay pulos. That is not the number 1 factor of possessing, having a good life and long life. Ang ingon sa Ginoo, honor your parents. Dagan sa mga batanon, ang ilang mga ginikanan, you have an issue concerning this. Naghilak imong ginikanan. Mubisita ko, muingon ang ginikanan, pastor, kini akong anak pastor no tapulan. Kini akong anak mo na, ako'y mga igsuon, bisag unsa pa ka-bright, bisag unsa pa ka-gwapa, bisag unsa pa imong koneksyon, tumanon gyud sa Dios ang iyang saad. Iyag yung pugna ng imong success. Otherwise, mahimo siyang bakakon. Oh. Kamong mga medyo bugoon, wa mo laing paglaom ang ginuura. Oh. Kamo nga ang inyong IQ below 20. Wow, sabay pa may laing paglaom ninyo na. Pero ayaw gyud mo og kabalaka kung ing anak kamo. Kay dunay Dios nga motuboy. You know, a key is always small. So, ang yawi ba? A key, of course, a key is always small. So small compared to the door.
yet it opened doors of opportunities. Listen, the success, the breakthrough that you are looking can be opened through the seemingly insignificant errands by the parents. Ang breakthrough nga imong gipangayo, ang success nga imong gipangayo sa Ginoo, ihatag na sa Ginoo nimo, pinaagi sa murag insignificant, murag dili importante nga sugo nga imong gisunod, nga gisugo ka sa imong papagmama ba, nga nisunod ka. Murag insignificant kay nga sugo, pero nisunod ka, ako'y kakahibalo. Mauto di ay kanana ang Yahweh to open doors of opportunity. Tanaw ra gud ang Bible. Ako na amaze gyud ko ani ba? Usugod ta ni David. Naunsa man nga si David naabot mas panggubatan. Unya napatay ni Goliath. Unya ni inding dayon nga siya gyud nahimong hari. Asa may sinugdanan na to? Tanawa diri sa 1 Samuel 17:18. Ani lang yun siyang papa oh. Anak, carry this napulo ka cheese dito sa captain sa sundalo. Unya tanawa, kung sa'y nahitabo sa imong mga igsuon dito. Oh, muto'y sugo sa iyang papa ni Jesse, ni Atos David. Nadungganin niya ang tingog ni Goliath. Then, the Spirit of God stirred his heart. Nga napatay din niya si Goliath. And that was the beginning. Nga nahimo siyang, it prepares the heart of the people. And eventually, nahimo siyang hari. Sugo lang sa papa. Pagdala og pagkaon dito, cheese. Wala ginagunahula si David nga mga atuko ani kay mahimo kong hari pag abot dito. Walay. Ikaw lang siya nisunod. Insignificant. It's seemingly insignificant thing. Nawa, si King Saul, at the start, you know that King Saul started with a good start. Alaon sa man nga si King Saul, na-meet niya si Samuel, unya gi-anoint siya, aram nahimo siyang hari. Ano sa sinugdanan? Gipapangit, gisugo lang siya sa iyang papa, nga mangita sa asno nga nawala. Seemingly, small thing, a key, and yet it opens door of opportunities. Sa 1 Samuel 9:3, ginan siya, anak, ingon si Kay, sa anak lam, pangitaan tong atong asnong nawala. O isa ako, kakapoy na mangita ng asno, magdagandagan pa na. Ano ako manggig nga na may mga servant niya? Pero nisunod siya. And that was it. You see? Kamu, mga tapulan mo. Igali mo kabalot, tingin malabas yung medyas. Mangugas og plato, di kabalo. Manglaba, di kabalo. So, pagpanalangin sa Ginoo ni mo, anak. Kuy, uli mo sa inyo, human ani, you start the prayer meeting, and then, see to it by the grace of God, nga ang inyong papagmama, maingon, wow, pagkanindot ba diya ng conferences sa tubod, na pag uli nila, buutan naman akong mga anak. Pagkanindot ka testimony. Si Joseph, asaman, a small kanang sugo. Ingon lang si Tatay Jacob, Joseph, anak, adto ara gutong imo mga igsuon dito sa Shechem. Adto ara sila dito, unsa nahitabo nila dito? Og niadto si Joseph. And it seems that errand, kanang sugo, had occasion his brethren to do him harm. But later, sa diyang nahimo ng a big man si Joseph in Egypt, unsa ingon ni Joseph? God turned it unto good. Pero sa sinugdanan nga, gipaligya siya si Maigsoon, niya sandautan to, pero gihimo sa Ginoo nga maayo gihapon. Katong nisunod siya sa sugo sa iyang papa. So pila na ito nakita diri, si David, si Saul, si Joseph. Si Rebecca, asa man uroy nakit-i ni servant ni Abraham si Rebecca. Dito pas parlor ng lipstick. Dito pas parlor? Asa ba siya nakit-i? Dito sa atabay. Nag-fetch og water. Napulo ka camels iyang gipainom. Pagkanagan nga tubig to. Sa tupag ni si Rebecca, dako kinig braso. Kamo, kabalo ba mo ni ana? Kabalo ba mo karga og tubig?
Karon di naman ta magkargag tubig. But the point here, maigsoon, kung sa sugo sa inyong papa ninyo, sa inyong mama, makasalig ba sila nga inyong gibuhat? O pirminan sila bagulbol, kaguol silang kasing-kasing usahay, dili na lang musugo, kaya naibalo sila ra gihapoy, musuno, mubuhat sa ilang gisugo. Kay asa man, tuas, gadget, sa Facebook, asa pa. Nya, panalanginan ka sa Ginoo na. Bakakon gyud kayo ang bakakon gyud ang Bible kung panalanginan ta. Unya ingana ang inyong binuhat kay ingon na daan ang Ginoo. Dili gyud pidin yang dili gyud. That's the first command with a promise. Oh. So si Rebecca, si Rachel, ang pulong ng Rachel nagpasabot ni shepherd. Asa man nakit ini ni kuan? Gisa to yung baba ng Rachel. Si Jacob, ama niya nakit murag yapon dito sa well, nagsagob. Si Ruth, asa man nakitaan ni Boaz, that rich man. Si Ruth, asa man niya nakit pagkanindot kayo diri sa Ruth chapter 2 verse 6, ningon din si Boaz sa iyang mga servant, kinsa man ning bayhanan ni? Ngon iyang mga servant, sir, ingon kini mao ni ang Moabitess woman, sir, that came back with Naomi out of the country of Moab. Pero sir, amo na obserbahan ni sir, no? Kay nang hagdaw ni siya. Unya, dili kay ni siya magpalandom. Gamay ra kay nga panahon, sir, nga magpahulay siya. Kay yung taon, gamay ra gyud makuha ng panghagdaw. That she tarried a little in the house. Oh, asa nakita ni Boaz? Nang hagdaw. Kabalo mo sa mga hagdaw? Galit ngali mo ka adto basakan kausa. Nalalapok ba mo? Wa gid ngali mo ka experience unsa nang mutunob og lapok sa basakan. Awa may nagpasabot nga magtuyo-tuyo tag atong basakan. Ang punto lang dinhi, honor your parents. Nganong gibuhat man to ni Ruth? Tugay naas Naomi nga tiguwa nga iyang buhion. Unya gitagaan siya pagkaon, nindot kay gibuhat ni Ruth. Wala niya hutda ang pagkaon. Gihipos niya, gibring house niya kay para sa iyang ugangan. Ano sa nga klase nga babae? Pagkanindot, ingon si Boaz, ang tanang tao diri na kaila that you are a virtuous woman. Ano sa nahitabo ni Ruth? Naminyo siya bilyonaryo. And she became the great-great-grandma ni Jesus Christ. Tara. Mga igsoon, the point is this. The proof is overwhelming that we cannot deny it. Very overwhelming ang proof nga usa sa gitanaw sa Dios aron panalanginan ka. How you honor your attitude towards your parents. Oh, if you have an issue of that, di kagabion, kung naa ka karon, you have an issue, imong papa, imong mama, sakit ang ilang kasing-kasing nimo. Uy, you settle that. Here, pag ngayog pasaylo, ang una nimong buhaton, pag uli, pakita sa imong papa ag mama, na gusto kag panalangin. And obey them. Oh, be, kuy pagkadaghan akong masulti ni ana, pero dili na lang kay basin og unta makasabot mo, love your parents, obey your parents. Na ang Diyos nagtanaw, nakita ang Ginoo. Kita siya. So kinsa man diri nga imong papag mama karon nasayod ka nga wala kay maayong buot sa imong papa imong mama. At kuy sakit kinas ginikanan uy nya ni kamatay mo hila kadayon. Kusgakos si kaslungon, ay may pag ikaw isulsulungon. Ayaw lang po. Hatag di kagbula, hatag wala na lang, dili na nagikinahanglan. Karon mintras buhi pa sila. Oh. Then lastly, first, youth, give your youth to God by giving your strength to prayer. Number 2, by honoring your parents. And lastly, give your strength to win souls. Here is a story about Togo and Balto.
How many of you have gibuhatan man ni karon og Disney movie si Tugo? That's a true story. In 1925, a diphtheria outbreaks occur in Nome, Alaska. Sa ka lugar sa Alaska nga ang mga bata dito were affected by this virus. Virus ba ning diphtheria, doktora? Was it a virus? So, diphtheria outbreak. No nga, ang mga bata na apektuhan. So, dunay serum nga the only hope nga ang mga bata maulian kining tambal nga serum, no, serum. Kuan man ni titay po mo kasabot nga kung ini-explain. But anyway, ingon niya na. So, naitambal. Pero ang problema, imposible nga maabot ang tambal dito sa Nome tungod sa severe weather condition sa Alaska. Na frozen ang lakes, frozen ang mga mountains, na frozen ang dalan. And so, 600 miles sa tupa, that's almost 1,000 kilometers. Akong gitanaw, gikan diri paingon sa Manila, murag ingon-ingon ni ana ang kalayo. Kay miles man, almost times 2 man eh. So almost 1,000 kilometers. So ang buktong paagi nga maabot ang serum dito sa Nome, kay ang mga bata kining diphtheria, kung mataptan kay ini, grabe ni sore throat, niya fever, high fever, severe cases, and severe niya, grabe nga ubo, gahi kay nga ubo, nga mura kag iro aning permig pangmagot, way undang yun, mga bata mo na apektahan pag-ayo. So, nakasabot sila that the only way nga maabot ang tambal dito sa Nome, pinaagi sa sled dogs. Kani bitong sleigh nga guguruyon sa mga iro. O therefore, naghimo sila they set up a relay points. A group of kinini ang dogs with their master nga mo travel pila ka kilometers, dayon taman ra ana nanapilain kuhaon na pud ang siram nya daga na sa dito sa second relay point nya nanapilain antod gyud nga maabot dito sa Nome. Kay grabe na ang kasakit dito sa mga bata. Ug usa sa mga gihangyo nila nga mudala sa tambal kini si Lionheart Sipala. Naa siya ay Siberian Husky nga gitawag ang lead nga dog gitawag si Tugo. Karon pagsugod na niya, pag-abot niya sa first relay points, nga tama na ito siya dito, ibutan na ito 100 kilometers. Pag-abot niya dito, gabiin naman, ay nagunahuna man tong mudawat sa tambal nga, dili na to makaabot si Sipala karon, gabiin na ko kaayo niya, tugnaw ko kaayo. Muli na lang ta. Sa ito pa, pag-abot ni Sipala dito, kauban sa iyang Siberian Husky nga si Tugo, wala na tao ang relay point. So, si Sipala mingon, saman, taman ra ba po ko diri or mupadayon pa ko? But out of a kind heart, mingon si Sipala, Tugo, let's move forward. So, another 100 kilometers na po. Adto sila, shortcut sa frozen lakes, frozen mountains, sa piligro kayo nga dalan. Pag-abot nila sa ikaduha, the same thing happened. Wala na dito ang tao nga mudawat sa tambal, aron mo relay na usab ngadto sa pikas. So again, they decided, let's move on. Adto na sad sila sa ikatulo. Pila ka kilometro. Ingon diri 500 kilometers. Ang giagwanta ni Sipala ug ni Tugo. Until nga maayo-maayo ng panahon, so naanay ni dawat sa tambal. Abot gid dito sa Nome. Ug ang sled dog nga nakaabot gid dito si Nganlag si Balto. Pag-abot dito ni Balto, the people rejoice. Si Balto gihimong hero lagi. Siyatan
gi-recognize, hey, Balto, salamat ni Balto. It's a slave dog. But they did not know that it was Togo and Sipala who ran sa layo kaayo nga dalan, who lead his team across dangerous mountains, frozen lakes. Grabe nga katugnaw. But they were not honored. Sipala and Togo never gave up. They were given no recognition. Only in later years nga na-discover nila that it was Togo ang grabe di ay niyang paghago. Nganong wala man sila ni undang? When Sipala heard the news, looking at his children, ma-imagine niya ang kasakit sa mga bata. And so that motivated him to move forward. Si Tugo, kini si Tugo iro rani. Wala ni kasabot si Tugo unsa nang dipterya. Wala siya concern about unsa nang honor. Midagan lang siya tungod kay ang iyang master. Gusto nga mudagan siya. Say may igsoon, mas maayo pang iro na to. They never stop. Though they were not honored. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung mag-after ta og dungog, you will be very disappointed and so discouraged. Bahala na gulita pakpakan what ay dungog. What is important? That someday, God will recognize us. Many years after that, they found out the real story and it changes things. It was Togo who was honored. Pero wala na, patay na si Sipalag si Togo. Oh, someday, ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang mga naluwas ng mga kabataan sa extension classes, sa good news classes, mga taong naluwas, kay wala kami undang bisan sa kakapoy, sa katugnaw. Can you imagine sa katugnaw, sa kakapoy, sa kapiligro? Tungod kay gusto niyang tabangan tong mga kabataan. Oh. So, youth, you have this. You have the energy. You have the time, the passion. Don't waste this. Ayaw ni Usiki. Give your time to prayer, to soul winning. Love your parents. Yatag ni. Ug dili gyud na masayang. I'll tell you, I am now almost next week, 2 weeks from now, I'll be 55. Salamat sa Ginoo. I've seen a lot of young people. How they started. Talented, gwapo, gwapa. Pero wala nila gihatag ang ilang strength sa Ginoo. And I think I have lived half of a century already. Half of a century. And I believe it is enough nga nakita na nako ang daghang mga tao unsa na itabo sa ilang kinabuhi sa resources nga gihatag sa Ginoo. Kaya wala nila gihatag sa Dios ang ilang kinabuhi. Someday, ikaw usab mo barog, miingon, tinuod yun na. Now is our time, but someday it will be yours. Oh, moingon ka, tinuod yun ni. Tungod kay nituo ka sa pulong sa Ginoo nga imong nadunggan karon. Give your youth to God. Manindog ta, mag-ampo ta, amahan nga langit noon, salamat kayo Ginoo, salamat kayo Lord. Nga mga kabatan-una niya karon nga ni, naa pa sila'y kusog, naa sila'y panahon, naa sila'y resources, nga wala gali namo kaniadto. Apan dili ni magpulos kung dili nila ihatag ang ilang kinabuhi, ilang panahon sa pag-ampo, sa pagkamasinugtanon sa ilang ginikanan, o sa pagpangalagad kanimo in general. Pangayoon ako Lord, nga doon ay mga batanon, na after this conference mo uli sila,
And they will set up a prayer meeting sa mga kabatanunan. They will settle sa issue sa ilang ginikanan. In Jesus' name, I pray. Thank you, Pastor Maning. Remain standing, just bow your head and close your eyes. Magimot tanining invitation while the piano will play very softly. Young people, you have only one life. Sooner will pass. Saragyod ang atong kinabuhi. You know, sa pagpakalagad sa Ginoo, it's not by our own strength. We need God's power, God's grace. Nganong ang ubang mga batanon dili makasunod sa Ginoo because they don't pray. They didn't give time in prayer. Prayers is very important sa atong kinabuhi. I know God speaking to your heart. Maybe doon na kay problema sa imong mga parents. Wala kay igong grasya to fight against your emotion. Now, young people, I know God speaking to your heart. If God's speaking to your heart this evening, will you come to the altar and talk to God? Come on. Kung ang Ginoo nakigsulti sa imong kasing-kasing, why you will not come to the altar? And speak to the Lord. Lord, please embrace my heart to pray, to read my Bible. We know that the coming of the Lord Jesus Christ is very near. Ang atong panahon karon, gamay na lang, mubo na lang kayo, matapos na ang atong kalibutan, mubalik na ang Ginoo. All the sign ato na makita. We need more missionaries. Maybe God speaking to your heart, like a pastor, God has called me nga mag-eskwela ko Bible College. Come on. Come forward. Ana ba diri may ka pastor, ang Ginoo nagkonbiktar gid sa akong kasing-kasing nga mo eskwela ko sa Bible School, mahimo kong missionary. Kung ang Ginoo nagpray ka na, ang Ginoo nagkisulti sa imong kasing-kasing, will you come to the altar? Kung nakakaroon diri nagluhod, nakadiya sa lingkuranan, may ka pastor, please pray for me. Ang Ginoo nakigsulti sa akong kasing-kasing nga mag-eskwela ko Bible School, please itaas ang imong tuong nga kamot. Ado na ba? I'm going to pray for you. Ado na ba? Yes, palihog mog tindog mo diha sa inyong gili luruhoran. Kamo nga gusto mo eskwela sa Bible College, can you please stand up so that we can count clearly, ma-count na mo. Please, tindog 1, 2, 3. Ado na ba diha? Taas ang kamot. Pastor, just pray for me. Do now, please count. 4, 5, 6, 7. Can you please count? Paneha sila sa tumangan. Can you please come? Can you please come? Can you please come? Ayaw usiki nga ang Ginoo nakigsulti sa imong kasingka. It is precious the time that God will spoke to our heart. Why you will not come? Maybe you are fighting against sins. The devil, he wants to destroy your life. Gusto sa Ginoo nga ikaw makapadayon ka. But the devil, our enemy, he wants to destroy you. Gusto niya pakaulawan na imong kinabuhi. Fight in a good fight of faith. Come on. Come forward. Lord, please help me. Please, day sa tubangan. Wala na ba diri? Gusto mo duol din sa Ginoo? Kung wala makigsulti ang Ginoo nimo, angay ka mabalaka. Will you come and say, Lord, please speak to my heart. Lord, I need you. Lord, I can't go on without you if you don't help me. Okay, I'm going to pray. We have 1, 2, how many? 4, 5, pila? Okay, I'm going to pray. 7. Okay, we're going to pray.
Our Heavenly Father, we thank you so much for the preaching of your word. Thank you, Lord, Pastor Emmanuel Sobrabas, for using him, O God. Thank you, Lord, about his life. Salamat, Ginoo, sa iyang kinabuhi nga nahimong example kanamo sa pagsunod diha kanimo. Salamat, Ginoo, sa imong istorya sa matag kasing-kasing. Salamat, Lord, niini nga mga batanon karon, they came forward, they prayed. And some of them, oh God, they want to enroll in Bible college. Maybe you speak to their heart, oh God, nga may himo silang missionaries. Lord, I pray, ampingi sila, Ginoo. Give them grace, protect them, oh God, nga ang ilang tinguha, Ginoo, nga gibutang nimo silang kasing-kasing, Lord. It became possible. Ilan ni ma-attend, Ginoo, ilan ni mahimo. Lord, we believe that without you, God, we are nothing. Lord, continue to bless sa among conference. Bless every speakers nga magwali pa. Ikaw maghataw og kalipay sa among kasing-kasing, Ginoo. Lord, tagay mi kaming dakong kadaugan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.